Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Isaiah 55 verses 10 to 11. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Surely God is faithful. So, this week pinag-aaralan natin paano natin masisigurong kumikilos ba ang Diyos sa ating buhay. At kadalasan naririnig ko sa marami, bakit parang walang nangyayari, Pastor? Kung alam niyo lamang po na behind the scene ang Diyos ay kumikilos na sa inyong buhay simula nung kayo nakakilala sa Panginoong Hesukristo. At ina-accomplish niya po yung kanyang purpose sa inyong buhay sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya mapapansin niyo po, ang plano po ng Diyos, lagi po yung connected sa kanyang salita. Yung pong sinasabi ng Isaiah 55 verses 10 to 11. Ngayon, mahalagang maintindihan mo kapatid na merong plano ang Diyos sa buhay mo kahit akala mo wala. Ano po? Or kahit hindi mo nararamdaman. Kasi kung mababasa mo yung sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, the Book of Psalm, chapter 139, verses 17 and 18, sabi diyan, tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. So sa English Bible po, sabi nga pa nga dyan, how precious are your thoughts for me. Ang dami palang plano ng Lord sa atin, ang dami niyang balak. Kaya lang, karamihan sa atin, hindi natin ito alam. Kasi masyado nating trinatrato yung sarili natin ng mababa. Ano po? Masyado tayong hard sa ating sarili. Ano po? Akala natin hanggang ganito na lang tayo. Pero alam niyo po, ang Diyos hindi po ganun mag-isip. Marami pa siyang balak sa iyong buhay. Katulad ng isang ama, nangangarap siya para sa atin. At ang sabi pa nga dyan, how precious are your thoughts for me. Precious yung mga iniisip niya sa atin. At alam ko kapatid, minsan kahit wala ka ng plano o sasabihin mo ayoko na, ang Diyos meron pa ring planong inihanda para sa iyo. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pangalawang katotohanan na dapat maintindihan natin, nangyayari yung plano ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano po? Hindi yan sa pamamagitan ng iyong lakas, galing talino, o diskarte. Ano po? Kaya sabi ng Jeremiah chapter 9 verse 23, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. So kasi doon po kumikilos ang Diyos sa ating buhay kapag kilala natin siya at naunawaan natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung iba akala nila sa pamamagitan nila o lakas nila, talino nila, kaya nilang gawin yung mga goals nila sa buhay. Tayo po mga Kristiyano, relax po tayo. Hindi po tayo nagmamadali. Hindi po tayo nape-pressure. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos ang kumikilos sa ating buhay habang tayo'y lumalago sa pagkakilala at pagkaunawa sa ating Panginoon. So kadalasan yung mga nagtatanong na bakit parang walang nangyayari, kadalasan po naiinip lang yun. Kasi hindi nila nakikita yung kamay ng Diyos behind the scene. At pangatlong katotohanan na dapat maintindihan mo kapatid, nangyayari na yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Maaring di mo lang alam or maaring naiinip ka nga lang. Ano kapatid, baka magulat ka, surpresahin ka ng Panginoon. At isang araw, biglang lilinaw ang lahat or tatanggapin mong bigla yung pinaka-specific na hinihingi mo sa Panginoon. Kasi katulad ng yelo, ano po, at ulan na bumabagsak mula sa langit, hindi naman natin nakikita yung epekto kaagad yan dito sa lupa eh. Pero ang sabi ng Biblia, ito ang nagbibigay ng
buhay dun sa mga halaman kaya namumunga yung mga halaman, yung mga butil, tumutubo, ano po, na nagiging pagkain natin. So, wala sa ating pong unawa kadalasan po yung, mga bagay na yun. Ano po, sa paningin ng Diyos, ginaganap pala ng Diyos yung layunin niya para po sa atin. Kaya walang sayang na oras, walang sayang na minuto, linggo, taon sa iyong buhay. Kahit papaano kapatid, may makikita ka diyan na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Ngayon, ang mahalaga lang, lagi tayong handa, no? At hindi tayo mareklamo. Lagi tayong nagpapasakop sa Diyos. Be willing to submit in His plans. At higit sa lahat, pinanghahawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Kaya yung Jeremiah 29 verse 11, paborito ng marami yan eh. Kasi sabi diyan, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Maraming nagki-criticize sa pag-interpret ng verse na ito, hindi daw to dapat gamitin ng mga Christian. Well, para sa akin, tunog gospel po ito eh. Para sa akin, yung Jeremiah 29:11, katulad rin yan ng John chapter 10, verse 10 eh, na naparito ang ating Panginoong Hesus upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya alam niyo po, ang sikreto po dyan nasa verse 13. Ano po sabi diyan, kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ganun po ang pagtanggap natin sa plano ng Diyos. Kailangan hanapin natin palagi siya. At magugulat po kayo. Matutuklasan nyo, nangyayari na pala yung plano niya sa inyong buhay. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, napakabuti mo. Ikaw ay tapat sa iyong salita, sa iyong pangako. At hindi lang namin napapansin, nagaganap na pala ang iyong plano sa aming buhay. Kadalasan nagmamadali lang kami or naiinip kami. O di naman kaya, baka yung iba sa amin talagang yung sarili pa rin kagustuhan ang ipinipilit. Salamat Panginoon, today naintindihan namin na yung plano mo sa amin ay para sa aming ikabubuti, hindi sa aming ikasasama. Kaya nagpapasakop kami sa iyo at naniniwala kami sa iyong magandang plano sa aming buhay. Salamat Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.